Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ito ang sasabihin ko sa'yo. Darating ang panahon, mararanasan mo ang ngit-ngit at galit ng langit dahil sa paulit-ulit na kababuyang ginagawa mo. Hindi bulag ang Diyos sa iyong mga kasalanan! Alma, saan ka ba galing? Totoo nga. Totoong ano? Totoo nga ang kutob ko. Na may lalaki si Mama? Oo. Kitang-kita ng mga mata ko ang katangsilan nilang dalawa. Teka lang, maupo ka nga muna. Maupo ka. Kukuha kita ng tubig. At ramdam kong kabog ng dibdib mo. Nung pa ako kinukutuban sa kanya madalas sinasabi niya pupunta siya sa simbahan. Tapos minsan maghapon siya wala sa bahay. Namumuti na ang mga mata ni Papa kakaintay sa kanya. Ito, isang basong malamig na tubig. Uminom ka muna. Oh, ayun, no. Inhale, exhale. Sige, ngayon sabihin mo sa akin, ano ba nakita mo? Sinundan ko siya mula doon sa lumang bahay. Oh. Sumakay siya ng jeep. Bumaba sa harap ng motel, kasama si... Sino? Kasama si Mang Augusto! Si Mang Augusto? Oo! Ang matalik na kaibigan ni Papa? Matagal na nilang iniiputan sa ulo si Papa. Mga walang iya sila. Alam kaya ito ni Papa? Yan na nga ang pinangangambahan ko Ilang beses ko na kinausap si Papa dahil madalas ko siyang naabutan ng umiinom mag-isa. Pakiramdam ko, may alam na siya, Rico. Pero kinikim-kim niya lang lahat. Anong plano mo ngayon? Bukas, pupunta ako sa bahay. Pakausapin ko si Mama. Wala na naman siya dito sa bahay. Baka nasa kwarto. Ma? Oh, si Papa! Nakandusay sa sahig! Pa! Gumising ka! Pa! Dook, gawan niyo ng paraan mabuhay, Papa ko. Nakikiusap ako sa inyo. Paumanhin, Mrs. Patay na siya nang dumating dito. At wala na kaming magagawa. Hindi ba tao yan? Buhay pa siya! Hawak-hawak niya mga kamay ko sa ambulansya. Hindi siya bumibitiw. Gusto niya pang mabuhay. Dok, maawa ka. Buhayin mo, Papa ko. Rico! Tama na. Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi pwedeng mamatay si Papa. Pero wala na siya. Patay na siya. Hindi! Sige, maupo ka muna. Ako nang bahalang mag-ayos nitong sa sala. Iusog ko muna itong sopa para ilagay yung kabaong ni Papa. Alma, Rico, narito na pala kayo. Kasalanan mo ito! Kasalanan mo ito! Alma! Bitiwan mo, Mama! Bitiwan Ikaw ang may kasalanan kung bakit inatake sa puso si Papa! Ano ba sasabi mo, ha? Bakit ako? Anong kinalaman ko? Kasalanan ko bang hindi siya tumitigil sa paniligarilyo at paglalasing? Wala kang mudo. Namatay lang ang papa mo na walang wala na respeto sa akin. Ano akala mo? Magkaedad lang tayo para sunggaban mo ko. Ha, Alma? Simula sa araw na ito, pinagsisisihan kong itinuring kitang ina! Ba't? Rico, ano ba pinagpuputok ng butsin niyang asawa mo? Pasensya ka na. Emosyonal lang si Alma. Biglaan ang pagkamatay ni Papa. At bakit? Ako ba? Hindi na bigla. At saka bakit ako sisisihin niya sa pagkamatay na ama niya?
Bakit? Inatake ba siya sa puso dahil sa akin? Yung bisyo niya, yun ang pumatay sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Alma, dito ka muna ha. Huwag kang gagawa ng skandalo rito. Nakakaya sa mga nakikiramay. Bakit naman ako gagawa ng iskandalo? Nag-aalala lang ako. Baka kapag nakita mo na naman si Mama, sumabog na naman ang galit mo. Ate! Bea! Ate! Ate, ano nangyari kay Papa? Bea! Wala na si Papa. Nung isang araw lang kausap ko pa siya. Sabi niya kapag tapos ng semestre na to, umuwi ka agad ako dito sa atin. Kasi papasyal niya raw tayo gamit yung bagong bilhin niyang van. Iniwan niya na tayo. Ayun na siya sa kabaong. Papa! I'm sorry. Wala ako sa tabi mo nung mga huling sandali mo. Kung alam ko lang. Kung alam ko lang. Di man lang niya na-enjoy yung retirement niya. Ilang taon pa lang nung tumigil siya sa pagtuturo. Ngayon wala na siya. Hindi niya na nahintay ang graduation ko sa master's, ate. I'm sure he will be very proud of me. Kape ho ninyo. May biskuit po doon sa mesa ho. Akuha na lang po kayo. Bea. Ninong Augusto. Oh. Nakikiramay ako. Kahapon ko pa po kayo hinahanap. Sabi ko hindi ko pa po kayo nakikita mula nang dumating ako. May inasikaso kasi ako kaya hindi ako kagad nakadalaw. Sumilip na ako sa kabaong kanina. Labis kong ikinabigla ang balita. Akala ko akong maunang mamatay sa amin dalawa. Dahil ang dami ko ng mga dinaramdam. Hindi ko inaasahang mawawala siya kakagad. Baka ho kayo na yung sumunod. Ate? Ang ibig ko sabihin, Mang Augusto, baka po kapag hindi nyo inalagaan yung katawan nyo, kayo naman ang atakihin. Kaya huwag nyo abusuhin yung sarili nyo. Inaalagaan ko naman ang sarili ko. Madalas nga akong mag-walking ngayon. At isinasama ako ni Ed minsan kapag nag-e-exercise sa gym. Baka naman ho ibang exercise yan. Alam nyo na, mas bata sa inyo si Ed. Hindi ho pwedeng pareho yung exercise na ginagawa nyo. Ay, hindi naman. Nasilip nyo na po ba ang kabaong ni Papa? Oo, kanina pagdating ko. Nabigla raw si Ninong ate nang malaman niya wala na si Papa. Namatay siyang yakap-yakap ang picture frame nila, Mama. Nung kasal nila, Mang Augusto. Ganun ba? Yakap-yakap niya yung picture frame na parang pinoprotektahan niya. Iniingat ang hindi mabasag. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Alin ba susuotin ko? Ito? O ito? Ma! Oh, Bea. Tama-tama. Halika. Kararating lang ni na Kuya Leandro at ng pamilya niya galing Davao. Ah, ganun ba? Mabuti naman. Teka, ano ba ginagawa niyo? Bakit nagkalat sa kama yung mga damit niyo? Namimili ako ng damit na susuotin mamaya sa libing ng papa niyo. Ano sa tingin mo mas maganda? Ito bang itim na may lace sa laylayan o itong A-line skirt? Ma! Ano ba akala niyo sa libing ni Papa? Fashion show? Eh di syempre yung pinakasimpleng damit na kulay itim, yun ang suotin niyo. Simple? Abay, wala akong simpleng damit. Meron ma, ito oh. Oh, ito na lang ma. T-shirt? Pambahay ko ito. Yan ang suotin niyo. Kung ayaw niyo, huwag kayong sasama sa sementeryo. Ah, ganon? Eh di wag. Ma! Joke. Bakit pa ganyan kayo? Parang hindi kayo nagluluksa sa pagkawala ni Papa. O bakit? Paano ba magluksa? Aber, sabihin mo, dapat ba magmukha akong haggard? Gusto mo bang maglupasay ako at magsisigaw? Ma, hindi naman sa ganun. Ay, sa ganito ako eh. Dahil ayokong labis na maapektuhan sa pagmatay ng papa nyo. Mahirap sa akin ang biglaan niya pagkawala. Pero, life must go on. Babalik na ako sa dorm ko, ate. Nailibing na si Papa. Paano si Mama? Mag-isa na lang siya dito sa bahay. Babalik na rin sina Kuya sa Davao. Huwag mo ako alalahanin, Bea. Ang lakas-lakas ko pa. Kaya ko pa ang sarili ko. Dito muna kami titira ni Rico. What? May sarili na rin kayong bahay. Hindi kayo pwedeng tumira dito mag-isa. O, ngayon, nag-aalala ka sa akin. Hindi ako nag-aalala sa inyo. Nag-aalala ako sa mga maaaring mangyari kapag hinayaan ka naming tumira ng mag-isa dito sa bahay na pinundar ni Papa. At bakit, Alma? Ano sa tingin mo ang gagawin ko sa bahay na ito, ha? At bakit kailangan mo sabihin ang papa mo ang nagpundar ng bahay na ito? Ma, ate, bakit pa kayo nagtatalo? Ate, bakit ba ganyan ka magsalita kay Mama? Nung isang araw ka pa, Alma, nagtitimpi lang ako sa'yo. Ma, tama na. Ay, mas mainam nga sigurong dito na muna tumira sina ate para may kasama ka, Ma. Ayoko makasama, walang modong yan. Namatay lang papa nyo? Hindi na ako ginagalang? Eh, hindi ka na makagalang-galang. Ate! Ay, naku, Bea, kung alam mo lang. Ano ba, ate? Meron ba akong dapat malaman? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano, ate? Sumagot ka! May kailangan ba akong malaman? Yang si Mama. Ano? Ano ako, ha? Alma, Kuya Rico? Alma, tama na yan. Umuwi na tayo. Bea, pagpasensyahan mo ng ate mo, ha? Ma, pasensya na po kayo. Pagod lang si Alma. Tayo na. Uulitin ko, Alma, ha? Hindi kayo lilipat ni Rico sa bahay na ito. Ay, wala na nga si Papa. Nag-aaway pa kayo ni ate. Hindi ko alam kung bakit ako pinagbubuntunan ng galit nitong si Alma. Pero ma, ayos ka lang ba talaga mag-isa dito? Baka naman pinapakita mo lang sa amin na matatag ka pero deep inside, Ay, nako, iba pala. Bea, ang sarili mong isipin mo. Kaya ko ang buhay ko. Hindi tayo lilipat sa lumang bahay, Alma. Pero Rico, Mag-aaway lang kayo lagi ni Mama, eh. Hindi mo naman siya magawang prangkahin. nagpipigil lang ako
ako kasi nandun si Bea. Ngayong balo na siya. Pareho na silang balo ni Mang Augusto. Sa tingin mo ba may magagawa ka pa? Kung nagsimula sana sila magkaroon ng ugnayan, ngayong pareho na silang balo, baka natanggap ko pa. Pero buhay pa si Papa nung naging magkarelasyon sila. Isang mortal na kasalanan yun. Isa pa, ano na nang sasabihin ng mga tao? Linggo-linggo nasa simbahan si Mama. O hindi ba nakakahiya? Kaya nga, anong plano mong gawin? Pag-iwalayin ko sila. Babe, sa susunod, hindi na natin kailangan mag-check-in dito sa motel para lang tayo magkasama. Pwede ka nang pumunta sa bahay. Oh, bakit? Ayaw mo? Hindi ko nasabi sa'yo. Ang alin? Ilang araw bago namatay si paring Rolando, pinuntahan niya ako sa bahay. Tapos? Sabi niya, hiwalayan kita. Ano? Alam ni Rolando ang tungkol sa atin? Ilang taon na tayong patagong nagkikita, Lorena. Sa tingin mo ba, ganun lamang kadaling lukuhin ng isang lalaki? Oy, bakit ganyan ang tono ng pananalita mo? Hindi ko lang maiwasang makonsensya. Iniisip ko, hindi kaya ang labis na sama ng loob at pagdaramdam niya sa ginawa natin sa kanya ang naging sanhi ng pagkamatay niya? Ano ba ang saysay ng tanong mong yan? Wala namang sasagot dyan. At isa pa, patay na si Rolando. Hindi siya nagalit sa akin nang kinausap niya ako. Mahinahon niyang sinabing, hiwalayan kita. Pagkatapos nun, umalis na siya. So, gusto mo bang maghiwalay na tayo? Ikaw, kung ano gusto mo. Wala naman akong magagawa kung ayaw mo na sa akin. Hindi naman sa ayaw ko na sa'yo. Nakukonsensya lang talaga ako. Napakabuting tao ni paring Rolando. At minsan, naiisip ko bakit ko nga ba ito nagawa sa kanya. Asus, napakabuti. Pweh! Lorena. Alam mo, kung may mabuti man para sa akin, ikaw yun. Dahil ikaw, naunawaan mo ko, pinakikinggan mo ko, at higit sa lahat, alam ko, mahal mo ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Ed, kumusta? Ayos tong pwesto mo rito ah. Mukhang dami na ng kliyente nitong auto repair shop mo. Sa awa ng Diyos. Buti nga, nakakabawi na eh. Kasi halos 2 linggo kami sarado nung namatay si Papa. Oo nga pala. Napadaan ako kasi ipapaayos ko sana yung van ni Papa. Van? Oo. Nasagi kanina. May konting yupi sa may gilid. Ay no, pinarada ko na. Kay Mang Augustong van yun? Oo. Bago pa. Nung isang araw niya lang inuwi sa bahay. Baka nga makasabon ako mamaya kapag nalaman niyang nasira ako. Dapat yung nakasaging magbayad ng gastos nito. Ang bilis ng takbo eh. Hindi ko na nakuha yung plate number. O sige. Iwan mo na muna rito. Kaya lang, marami pang inaayos tong mga boy ko, ha? Baka abutin niya ng 1 linggo rito. Ayos lang. No, sige, Ed. Salamat, Rico. Mauna na muna ako. Sige. Kay Mang Augusto nga bang van na ito? Kung di ako nagkakamali, ito yung bagong biling van ni Papa. Anong sinabi mo? Oo, kalma ka lang.
Kaya ayoko sanang sabihin sa iyo kasi alam ko, ganyan na naman ang magiging reaksyon mo. Sabi ko na nga ba may iba pang interes ang Augustong yan kay Mama. Baka pati pensyon ni Papa. Siya na rin ang makinabang. Pupuntahan ko si Mama. Alma, Huwag mo akong bibigilan ngayon, Rico. Huwag mo akong bibigilan! Lorena. Sabi mo, nakukonsensya ka Kaya akala ko, hindi ka sisipot ng tenex kita pumunta ka rito ngayon. Hindi ko pala kaya. Mas nangingibabaw ang pangungulila ko sa'yo. O ngayon, buwelong-buwelo na tayo. Hindi na natin kailangan magtago. Paano yung mga anak mo? Wala naman sila magagawa. Oo, tiyak sa una ko kontra sila. Pero pareho na tayong balo. Mama! Mama! May tao? Si Alma, magtago ka, dali! Magtago ka, dalian mo! Saan ako magtatago? Ay, saan? Maghanap ka na mapagtataguan mo? Teka, magsusuot ako ng damit. Sige na! Mama! Alma! Mga Augusto! Alma! Magpapaliwanag. Mga nang iya kayo, mga bastos! Dito niyo pa ginagawa sa loob ng bahay ni Papa yung kahalayan yung dalaw mo! Ikaw na mga babae ka na, mga babae mo na! Alay mo! Magulos ka. Kailangan ko, ayaw mo ikaw sa kaling ko dyan! Ikaw! Hindi ka ba nga nakakapagbabanlok sa pagkamatay ni Papa? Lumakay ka na! Ano ba klase ka tao? Ano ba klase ka tao? Basta nakalak ko! Hindi ka na nahiya! Alma, ito ba talaga gusto mo mangyari sa buhay mo, ha? Ito ba? Ito ang gusto ko! At wala ka na magagawa pa doon! Hindi ka man lang nagtira ng kahit katiting na kahihiyan para sa amin ng mga anak mo! Nagmamahalang kaming dalawa na Augusto! Nakakasuka. Nasusuka ko sa inyong dalawa. Kung kailan pa kayo tumanda, tsaka pa kayo nagpakababoy! Hindi nyo man lang hinintay na mabulok ang katawan ni Papa sa hukay bago nyo gawin ang kahalayan nyo! Nandidiri ako sa inyo! Lalo na sa iyo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Inabutan ko silang umutubad, Rico. Para akong naliit. Gusto ko siyang patayin. Gusto ko silang patayin ng mga oras na yon. Gusto kong ibagiganti si Papa. Ang kawawa akong ama. Nilapastangan lang nila si Papa. Sige lang. Iyak mo lang lahat ng sama ng loob mo nang gumaan ang dibdib mo. Ngayon ako lalong naniniwala na namatay si Papa dahil sa sama ng loob sa kanilang dalawa. Hindi tanga ang Papa ko. Malamang matagal niya nang alam na niloloko siya ng sarili niya asawa at ng mismong matalik pa niyang kaibigan. Kawawa naman siya, Rico. Mag-isa niyang pinasa ng napakalaking kahiya na ginawa ni Mama. Lalo sumasakit ang dibdib ko kapag naiisip ko si Papa. Ng mga oras na yon, wala tayong kaalam-alam sa pinagdadaanan niya. Hindi man lang natin siya nadamayan. Alma, tapos na yon. Wala na tayong magagawa. Pinili ni Papa na manahimik marahil dahil ayaw niyang mag-alala pa kayong magkakapatid. Siguro hanggat maaari, iniiwasan niyang lumaki pang problema nang sa ganon, hindi na rin kayo makaladkad sa kahihiyan. Pero walang lihim na hindi nabubunyag. Ang mabuti pa, sabihin ko na ito kay Bea at kay Kuya Leandro. Ha? Tatawagan ko sila. Sasabihin ko na sa kanilang lahat. Anong sabi ni Kuya Leandro? Ngayon, galit na galit.
Kakasuhan niya raw si Mang Augusto. Ha? Anong kaso? Rape. Rape? Paano naman papasok sa rape yan? May consent ni Mama ang mga nangyayari. Pareho nilang gustong ginagawa nila. Ewan ko sa kanya. Sabi niya, kapag napayagan siya sa trabaho, uwi siya dito. Ganon din si Bea. Gusto niya na raw makausap ng personal si Mama. Ano ko ba yan? Parang lalo tuloy nagiging komplikado mga pangyayari. Kapag nagkademandahan, baka lalong makaladkad sa kahihiyan ng pamilya natin. Rico, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang sakit na sa ulo sa mga nangyayaring ito. No, may tao. Sandali. Oh, Mama? Nasaan si Alma? Ma. Lakas naman talaga ng loob mong pumunta dito. Sinabi mo na pala sa mga kapatid mo ang tungkol sa amin na Augusto. Oo, kapatid ko sila. Bahagi sila ng pamilyang ito, kaya dapat lang nilang malaman. Kung ano man ang plano niyong gawin, binabalaan ko kayo. Huwag niyo nang ituloy. Kung ayaw niyo madamay kayo sa sinasabi mong kahihiyan, hintayin niyo na lang na lumipas ang 1 taon. Magpapakasal kami ni Augusto. Ano? Siguro naman, wala nang kukontra sa inyo. Kasal? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Magpapakasal kayo, Mama? Nasisiraan ka na ba talaga ng bait, Mama? Hihintayin ko lang lumipas ang 1 taon. Magpapakasal kami ni Augusto at walang maaaring pumigil sa amin dalawa. Kahit ikaw pa o kahit sino sa inyo. Talaga bang wala nang natitirang kahihiyan sa inyo? Ha? Kahit man lang para sa amin ng mga anak mo? Magsabi ka nga ng totoo. Ginayuma ka ba ni Mang Augusto? Hanggang kailan ko ba sasabihin sa'yo nagmamahalan kami? Hindi ka niya mahal. Piniperahan ka lang niya. Hindi totoo yan. O, paano mo papaliwanag sa akin? Ha? Yung bagong biling van ni Papa na ginagamit niya na ngayon? Oh, anong masama kung gagamitin niya yun? Kaysa naman mabulok sa garahe. Bakit siya gagamit? Nandito naman kami ni Rico. Kami ang pamilya mo. Bakit papagamit mo sa kabit mo yung sasakang pinundar ni Papa sa pamamagitan ng dugot pawis niya? Hindi ko siya kabit. Kala mo ba, hindi ko alam, na matagal na kayong may relasyon bago pa man namatay si Mama? At alam ko rin na kayong dalawang dahilan kung bakit siya namatay dahil sa sama ng loob niya sa inyo. Buo na ang desisyon ko, Alma. Kahit ano ba sabihin niyo, hindi kami maghihiwalay ni Augusto. Kung kailangan namin lumayo, gagawin namin yon. Sige! Gusto niyo yatang parehong masunog yung kaluluwa niyo sa impyerno. Sige! Magpakasal kayo! Ganyan din ate ang mga sinabi niya sa akin nang kinausap ko siya. Ay, naku, hindi ko na alam ang gagawin ko, Bea. Ilang linggo na akong hindi makatulog ng maayos. Hayaan na lang kaya natin sila. Ano? Natatakot kasi ako eh. Baka totohanin ni Mama yung sinabi niyang lalayo siya. Paano kung di na natin siya makita? 55 years old na si Mama. Total, sabi niya, palilipasin niya naman ng 1 taon bago sila magpakasal ni Mang Augusto. At itatago daw muna nilang yung relasyon nila ngayon para hindi mag-isip ng masama ang mga tao. Hindi ko kaya, Bea. Kapag naiisip ko si Papa, talagang nanggigigil ako sa galit. Ako rin naman eh. Pero wala na kasi tayong magagawa. Matagal na sinira ni Mama ang relasyon nila ni Papa. At wala na tayong magagawa para mabago yun. Lalo na ngayon. Patay na si Papa. Nangangamba rin ako na baka lahat ng mga naipundar ni Papa kami nung matandang hukluban na yun. Siguro. Yun na lang ang bantayan natin, ate. Kausapin mo rin si Kuya Leandro na wag nang ituloy ang plano niyang idemanda si Mang Augusto. Sige.
Ako nang bahala dito. Ay, pasensya ka na. Kung hindi ko lang talaga pinagsasabay ang trabaho at pag-aaral ngayon, dito muna sana ako para mas mabantayan ko si Mama. Mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. Huwag kang paapekto doon sa mga nangyayaring ito. Kaya nga ayoko sanang ipaalam sa ito kasi baka nga maapektuhan ka. Malalagpasan din natin ito, ate. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. May pumaradang van sa tapat ng bahay. Rico, Oh, Ed, ikaw pala yan. dito raw muna sa inyo tong van, sabi ni Aling Lorena, Mama Lorena. Alam mo na pala. Oo naman. Sabi ko nga, kaya pala parang laging masigla si Papa. Lagi may energy. Ano? Ganon daw kapag active ang sex life, di ba? Ha? Balita ko nga, magaling daw sa kama ang biyanan mo. Ed, baka pwedeng hinay-hinay ka sa mga sinasabi mo. Yun naman ang... Nanay ng asawa kong pinag-usapan natin dito. Kwento kasi sa akin yun ni Papa. Baka nga kung hindi pa menopause si Aling Lorena, magkaroon ka ng bunsong bayaw o hipag. Talo pa nga niya siguro si Alma, kaya hanggang ngayon, hindi pa kayo magkaanak. Sobra ka eh. Ha? Bakit ka ba nanununtok, ha? Bakit? Tama ba ako, ha? Talo pa ni Aling Lorena si Alma mo? Talo? Ito, saluhin mo mo. Parang, Ha? Ha? Nakakarami ka na, ha? Akala mo hindi kita papatulan? Lalaban na rin. Lalaban. Ha? Ako naman. Tama yan! Sinabi niya yon? Kung ikaw ang nakarinig, hindi ka ba manggagalaiti sa galit? Kung alam ko lang sasabunot akong bastos na yun. Kaya mo na. Nasunto ko naman eh. Uy, nasuntok ka rin naman kaya ayan may pasaka sa Bale, mas maraming tama niya. Yun ang importante. Subukan niya sa akin sabihin yung mga pinagsasabi niya. At nanghiram siya ng mukha sa aso. Rico, Alma. Mga Augusto? Nalaman ko yun ang nangyari sa inyo ni Ed. Pagpasensyahan mo na anak ko, ha? Nakita niyo na yan, ha? Nakita niyo na ang resulta ng relasyon ninyo ni Mama. Pati kami nadadamay. Kaya nga humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko kailangan yung paumanhin niyo. Pagsabihan niyo yung anak niyong katulad niyo, bastos! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka na pupunta kina Alma. Dahil wala kang maririnig na maganda sa bibig ng babaeng yun. Naiintindihan ko naman na hindi pa niya ako tanggap. Kahit ano pang sabihin nila, wala naman sila magagawa pa eh. Ay, oo nga pala. Naibalik na ni Ed yung van. Sayang. Sayang sanang kita kasi marami umuupan ng sasakyan ngayon. Lalo na yung mga nagbabakasyon. Merong inaalok sa aking sasakyan si Paring Julio. Baka gusto mong tingnan natin. Mura lang daw. Di ba may naiwan naman sa yung pera si Rolando? Sige. Pagdating ng pensyon ni Rolando. Salamat. Siya nga pala, baka nakakalimutan mo. Kailangan natin magtabi ng pera para sa ating kasal. Mangungumbida ako at gusto ko maganda ang aking wedding gown. Uy, siyempre naman. Kaya nga bibili natin yung sasakyan na sinasabi ko para may dagdag income tayo.
Oh, naparito ka, Alma. Sinisilip ko lang kung kumpleto pa yung mga gamit dito sa bahay. At bakit? Ano akala mo? Na pwedeng isang layam ang inaanay na sopa ng papa mo? O yung kinakalawang na ref? Masyado mo namang hinuhusgahan si Augusto. May humintong sasakyan. Lorena, narito na yung sasakyan. Sasakyan? Yung sasakyan na pinadala sa akin ni Paring Julio. Kahit sabi ko, pagdating na lang ng pensyon ni Rolando yung kalahati ng bayad. Pagdating ng pensyon ni Papa? Alma, sorry hindi kita napansin. Nariyan ka pala. Kanina. Juan, naghati kami sa pera pinambili ng second hand na sasakyan. Kasi, ayaw yun maipagamit yung van ng papa mo. Pinagkakakitaan sana yun. Pero yung ibabayad nyo sa sasakyan na yan, pera pa rin ni Papa. Pera ng papa mo, oo. Pera ko rin yun. Bakit ba kumakapagsalita ka? Parang wala akong karapatan sa pera't ari-arian ni Rolando. Asawa niya ako, oy. Ang anumang pag-aari niya, pag-aari ko rin. Noon, may karapatan ka. Pero nung pinagpalit mo si Papa sa matandang hukluban na ito, na hinuhututan ka lang ng pera, nawala na yung karapatan mong yun. Sinumpal niyo ako? Kahit tutol ka sa amin, Augusto, magkaroon ka naman sana ng katiting na respeto. Respeto? Respeto ba ikaw mo? Ha? Alma, Lorena, tama na. Bago ka humingi ng respeto, tumingin ka muna ng makailang ulit sa salamin at tignan mo kung karapat-dapat kang irespeto! Ayos na itong van na ito pa. Bago pa naman ang gulong, pati ang makina. Pwede na itong umarangkada bukas. Oh, ikaw na ang sa maintenance niyan, ha? Pinadadalhan ka naman ng asawa mong nasa abroad. Ano ka ba naman pa? Alam mo namang may pinagagawa kaming bahay. Kayo na ni Lorena Your Love ang kumargo ng maintenance nito. Ikaw, kuripot ka talaga. Ayaw mo man lang mabawasan ang laman ng wallet mo? Mas mapera pa nga sa akin si Aling Lorena eh. Masarap pa magluto. Bakit? Natikman mo na ang luto niya? Napadaan ako kanina doon habang kinukuha ko tong sasakyan. Pinakain ako. Ang sarap ng sinigang. Suwabe yung asim. Kaya hindi ako magtataka kung nahulog ka sa kanya. Teka. Oy, pa, bakit namumutla kayo? Parang nahihilo ako. Kumapit kayo sa akin. Maupo muna kayo. Baka sa init ng panahon yan. Bakit? Parang dila ako. Bakit nag-iibang pagsasalita nyo? Tapos parang tumatabingi pa ang mukha nyo. Wala. Dadalhin ko kayo sa ospital. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. O, dito mo siya ihiga, Ed. Pakialalayan nga po ang paa. Oo. Teka, ayan. Sige. Ihiga mo. Dahan-dahan. Ayan. Bakit ba nangyari ito sa'yo, Augusto? Ganun pa lang stroke, sabi ng doktor. Kung medyo natagalan pa bago ko siya nadala dito sa ospital, baka hindi na naagapan. Ako. Ano ba? Ako. Hindi namin maintindihan ang sinasabi mo. Ako. Sumisenyas ang kaliwa niyang kamay. Tubig? Ayun, tumango siya. Iinom ka ng tubig? Sandali lang. Kukuha ko. Pa, total, alam naman na ng mga kapitbahay na may relasyon kayo ni Aling Lorena. Dito ka na lang muna sa bahay niya tumira. Mabuti rito, maaalagaan ka niya. Doon sa bahay, hindi kita maaalagaan. Paano kung may biyahe ako? Maiiwan ka mag-isa doon? Ano, ayos ba?
Sige. Tumatango ka naman. Sige. Oh, heto ang tubig, oh. Iyangat nga muna, Ed, ang ulo niya. Sige, ho. Oh, gusto. Uminom ka. Kahit sa pag-inom ng tubig, mahihirapan na rin siya. Hindi niya maigalaw ang kalahating bahagi ng katawan niya. Ang lakas mo pa ng isang araw. Bakit sa'yo pa nangyari to, Augusto? Aling Lorena, paano ba yan? Iiwan ko muna sa inyo si Papa. Kinausap ko naman na siya. Sabi ko, dito na muna siya sa'yo nang maalagaan mo. Oh, sige. Dito na siya sa akin. Aalagaan ko siya. Na-stroke pala si Mang Augusto. Nabalitaan ko nga. Di daw maigalaw yung kalahating bahagi ng katawan. Kaya ayun, sa bahay, doon nagpapaalaga sa magaling kong ina. Ewan ko ba, Rico? Alam kong masamang mag-isip ng ganito, pero nung unang beses kong narinig yung nangyari tungkol sa kanya, naisip ko, pinaparusahan na siya ng Diyos. Alma, 3 lang naman ang dahilan ng mga nangyayaring sa ating buhay. Una, maaaring mas pinatatatag ang ating pananampalataya. Pangalawa, maaaring dinidisiplina tayo ng Diyos. At pangatlo, maaaring consequences ang mga maling desisyon sa buhay. Kung ano man yung dahilan ng nangyayaring to, ang gusto ko lang naman, magising si Mama sa kanyang kahibangan. At humingi siya ng tawad sa lahat ng mga nagawa niyang kasalanan. Lalo na nung nabubuhay pa si Papa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, uminom ka na ng gamot mo. Ayaw ko. Ano? Ayaw mo? Umiiling ka? Bakit? Pagod na ako. Ano? Pagod na ako. Pagod ka na. Saan ka pagod? Pagod ka mahiga maghapon at magdamag. Ikaw pa tumapapagod? Samantalang ako ang hindi makalabas-labas ngayon kasi binabantayan kita. Pwede ba huwag ka maarte dyan? Sige na, uminom ka na. Bakit yung tinabang yung baso? Ano yan pa? Ed, kausapin mo nga ito, Papa mo. Hindi ko maintindihan eh. Ilang araw na yan ganyan. Parang laging irritable. Minsan gusto kong ilabas dahil meron namang wheelchair. Ayaw. Gusto niya lagi siyang naririyan sa higaan. Paano ba siya gagaling yan? Paano pa matutuloy yung aming kasal? Kumain ka na muna bago ka umuwi, Ed. Sige ho. Gutom na rin ako eh. Eto. Ininit ko yung sabaw kaninang pananghalian. Kukunti lang naman yung nabawas. Kasi nga hindi kumain ng papa mo. Pagpasensya nyo na si Papa. Irritable na talagang mga ganyang may sakit. Eto. Humigop ka muna ng sabaw. Salamat po. Sarap! Ang sarap niya talagang magluto. Di kung gusto mo, dito ko na lang kumain pagkagaling mo sa biyahe. Talaga po? Ayos lang sa inyo? Oo naman. Sige ho. Kung ganito ba naman lagi kasarap ang ulam, tatanggihan ko pa ba? Uy, bulero ka rin gaya ng papa mo, ha? Totoo ang sinasabi ko. Mas masarap nga kayong magluto sa asawa ko eh. Siya nga pala. Matagal nang hindi nakakauwi ang asawa mo. Wala pa kayong anak?
Wala ba siya plano umuwi rito? Kapag natapos na yung pinapatayo naming bahay, saka siya uuwi. Ganon? Hindi mo ba siya nami-miss? Nasanay na ako. 2 taon na siyang wala eh. Sa bagay. Buti hindi naman nababaling sa iba mga mata mo. Loyal ako. Hindi nga lang halata. Teka, sandali. Iangat ko ng konti ang likod mo para mabihisan kita, ha? Lorena. Bakit? Salamat. Sa ano? Salamat Salamat saan? sa pag-alaga mo sa akin. Kung nagpapasalamat ka, huwag mo kung gaano pahirapan, pwede ba? Tulungan mo rin yan sarili mo. Bukas, darating dito yung magte-therapy sa'yo. Therapy? Ikinuha kita ng therapist para maigalaw mo po uli ang kalahating bahagi ng katawan mo. Talaga? Oo. Ma? Sino yung tumatawag? Ma! Oh, Bea! Bakit naririto ka? Hindi ko man lang nagsabing uuwi ka. Augusto, sandali lang ha. Dito na nakatira si Mang Augusto? Doon na tayo sa labas ng kwarto mag-usap. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pati pagbili niya ng gamot sa inyo na rin? Shh! Ano ka pa? Huwag ka maingay. Baka marinig ka niya. Napakasensitibo niya ngayon. Konting diferensya lang nagiging irritable. Ma! Hindi niya naman siya asawa eh. Isa pa, may anak pa siya. Dapat si Kuya Ed ang nag-aalaga sa kanya. Bakit sa inyo niya iniwan ang ama niya? Kasal na lang ang kulang sa amin. Hindi ko siya pwede pabayaan. Tsaka isa pa, busy naman sa trabaho niya si Ed. Busy? Nadaanan ko nga nakikipag-inuman ng ganitong oras. Ano ba yan? Wala naman kayong obligasyon na kailangan gampanan sa kanya? Bea! Isa pa, pera ni Papang ipinanggagastos ninyo sa kanya. Naisip niyo man lang ba kung anong iisipin ni Papa sa ginagawa ninyo? Patay na ang papa mo. Kahit na. Respeto na rin sana sa kanya. Sinusulang ka rin ba ni Alma? Kaya ganyan ka magsalita? Walang kinalaman si Ate Alma dito. Hindi niya nga alam na umuwi ako eh. Kakausapin ko si Kuya Ed. Sasabihin ko, iuwi niya sa bahay nilang papa niya. Huwag na. Ako na magsasabi sa kanya. Siguraduhin niyo lang. Aling Lorena? Asan kaya siya? Wala naman sa kwarto nila, Papa. Baka sa kusina. Teka. Nasa banyo yata. Tumutunog ang gripo. Aba, bahagi nakabukas ang pinto ng banyo. Naliligo yata ang matanda. Teka nga. Dito nga ako makapagkubli sa may ref. Natatano naman ng pinto ng banyo. Oops. Aba, naliligo nga. May alindog pa naman pala ang matandang ito. Kaya pala nang humaling si Papa. Maputi. Makinis. Nga lang, medyo kulubot na ang balat. Pero, pwede pa. Sigurado kang hindi ko iuwi si Papa sa bahay? Ako nang bahala kay Bea. Ay, sige. Ay, siya nga pala.
dinalhan kita ng mainit na pandesal. Wow! Salamat, Eda. Napaka-sweet mo naman. Hindi lang yan. May binili rin akong peanut butter. In-order ko dun sa kaklase ko nung high school. Homemade daw yan, kaya masarap. Salamat dito, Eda. Ako nga ang dapat magpasalamat eh. Dahil kahit nakakapagod, pinagtsatsagaan mong alagaan si Papa. Ed, ang kamay ko. Pasensya na. Gusto ko lang maramdaman mo ang init ng mga palad ko. Ganyan kainit ang pasasalamat ko sa'yo. Hindi ko makalimutan ang mga tingin ni Ed. Ilang araw na parang ibang kinikilos niya. Pati ang init ng palad niya nang hinawakan niya ang kamay ko. Palagi rin siya may dalang pasalubong sa akin tuwing meron siya biyahe. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga pinakikita at ginagawa niyang ito? Ano ba naman yan? Bakit ko ba iniisip ang mga bagay na ito? My God, hindi tuloy ako makatulog. Mabuti pa, magtimpla na ako ng gatas. Tulog na tulog si Augusto. Ay, naiwan ko yata bukas tong ilaw sa kusina. Oh, Ed! Narito ka pala. Kanina ka pa? Kaya halating ko lang. Lasing ka? May ala ka. Di, kundi lang. Nakainom lang. Anong gusto mo? Kumain ka na ba? Ipaghahain kita. May tira ba diyo? Hindi. Ikaw ang gusto ko. Teka lang. Sandali ang kamay ko. Ikaw ang gusto ko, Lorena. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ed, paano kung malaman to ng papa mo? Paano niyang malalaman? Bakit? Sasabihin mo ba sa kanya na may relasyon tayo? Malay mo. Papansin niyo yung mga kinikilos natin. Lalo na nga, madalas kang narito sa bahay. Huwag kang magalala. Wala siyang malalaman. Paano ang asawa mo? Hindi ba malapit na siya umuwi? Matagal pa bago makauwi yun. Sabi mo dati, loyal ka. Ikaw kasi, hindi ko napigilan ang sarili ko, kaya tuluyang nahulog ang loob ko sa'yo. Totoo ba yan? Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Gusto mo bang patunayan ko uli sa'yo, ha? O sige na, umuwi ka na. Hindi ka pwedeng abutan ng liwanag dito. Siya nga pala, mukhang may sira yung van eh. Kailangan kong ipaayos. Ganun ba? Teka, sandali. Kukuha ko ng pera. Ayos. Sabi na eh, konting acting lang ang katapat ng matandang to. Tamang-tama, tataya ako sa sugal mamaya. Ayaw mo na naman kumain? Ha? Kung ayaw mo, di wag. Ang arte mo. Ano ba gusto mong ulam, ha? Hindi ka naman pwede ng kung ano-ano. Sinabi ko na sa'yo, kailangan mong kumain dahil kailangan mong uminom ng gamot. O ngayon, iiyak-iyak ka. Hoy, napapagod na ako sa'yo, ha? Baka gusto mo itapong kita sa bahay nyo at mabulo ka doon kapag walang naggalaga sa'yo. Amoy panis na yan sabaw na pinahihigom mo sa akin. Amoy panis? Ikaw ang amoy panis!
Naamon mo na yung sarili mo. Pinapaterapi kita para gumaling ka. Pero hindi mo naman tinutulungan yung sarili mo. Kaya hanggang ngayon, kahit pagbangon sa kama, hindi mo pa rin magawa. Buwisit ka. Pagod na ako mag-alaga sa'yo. Parang nangangayayat si mama ngayon, ha? Saan mo nakita? Sa palengke kanina. Sinong hindi mangangayayat? Si Papa hindi siya pinahirapan nun. Para siyang donya. Nakakapag-shopping pa siya. Namatay si Papa nang hindi nagpaalaga sa kanya. Ngayon, inaalagaan niya yung hindi niya naman asawa. Yan ang ginusto niya. Di magdusa siya. Wala ka bang balak na bisitahin siya? Kumustahin man lang? Para ano? Ayaw naman niya na pinakikialaman siya. Yung pera ni Papa, kung inubos niya yung sa kalaguyo niyang yun, bahala siya. Pagod na ako, Rico. Tama nga naman siya. Kahit ano pang gawin namin, wala na rin kaming magagawa. Sarili niyang desisyon yung sinusunod niya. Unang-una, siya ang ina. Dapat siya yung nangangaral sa aming mga anak niya. Heto ha, may damit ka na rito at bimpo. Baka mabasa ka ng pawis mamaya. Napakaswerte ko talaga sa'yo. Hey, huwag ka maingay. Gising na si Augusto. Ano naman? Abay, mag-ingat tayo ngayon. Kasi nakapaglalakad na uli siya paunti-unti. Masyado ka namang nervyosa. Oo na, Sina. Eto na. Kumpleto na yan dadalhin mo. Mag-iingat ka sa biyahe, ha? Wala bang kiss dyan? Ano ka pa? Kiss lang naman eh. Sige na nga. Lorella. Augusto? Kanina ka pa dyan? Anong ibig sabihin ko? Aba, doon ka na lang kasi sa kwarto mo. Mga walang ya. Mga walang ya kayo. Ay, ikaw na ang bahala dyan, ha? Aalis na ako. Sandali, Ed! Walang ya ka. Niloloko mo pala ako. Augusto! Akala ko pa. Huminahon ka, Augusto! Para siya nag-iisay! Hindi! Augusto! Augusto! Ed! Tulungan mo ko! Saklan mo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi ko alam kung tama itong nararamdaman ko, Pea. Pero nung mamatay si Mang Augusto, para akong nabunutan ng tinik sa lalamunan. Ako man, ate. Diyos na rin ang gumawa ng paraan para matapos ng pagkakamaling ayaw nilang itama. Oh, siya nga pala. Kailan ka matatapos sa masters mo? Ilang buwan na lang, ate. Nakaya ko naman kahit ang daming nangyari nitong nakaraang 1 taon. Ikaw, wala ka bang balak makipag-ayos kay mama? Hindi ko siya kinausap at binisita ng matagal dahil hindi ko nga talaga kaya sikmurain yung pagsasama nila ni Mang Augusto. Pero ngayon, sana bumalik na sa dati ang lahat. Mag-isa na lang siya. At ako lang naman, kami ni Rico yung naririto na malapit sa kanya. Kaya wala namang ibang dadamay. Diba? Salamat, ate. Sa kabila ng lahat, siya pa rin ang ating ina. Kahit nagdala siya ng labis na kahihiyan sa ating pamilya. Kahit ilang ulit kong pinagsisihan na siyang ina natin. Pero sa huli, ipapakita pa rin sa'yo ng Diyos. Kung wala siya, wala rin tayo. Ay, salamat.
Nakarating din tayo. Sabi ko naman kasing, huwag na tayong maglakad eh. Bilog ang buwan. Maganda maglakad-lakad. May ilaw pa sa sala. O, gising pa yata si Mama. Masusurpresa yun sa dala nating cake. Ako munang papasok. Ayusin mo muna yung cake, ha? Pagpasok ko, sumunod ka kaagad. Dapat may sindi na yung kandila. Oo, alam ko na gagawin ko. Kanina mo pa yung sinasabi sa akin eh. Kung sige, papasok na ako. Bubuksan ko dahan-dahan ang pinto. Oh, wala siya dito sa sala. Nasaan na kaya siya? Baka nasa kwarto. Dahan-dahan akong pupunta sa kwarto. Ayun. Bahagyang nakabukas ang pinto. Ano yun? Ano yung naririnig ko? May kasama si Mama. Bubuksan ko ang pinto. Mama! Alma! Alma! Ano to? Ano tong ginagawa nyo? Diyos ko! Alma! Ed! Alma! Mama, ano ito? Alma! Ano ito? Ano tong ginagawa nyo? Alma! Rico! Bakit? Rico, tumawag ka ng taro to kaya kapitan. Oo, kaya mapulis. Papahuli ko tong dalawang to. Alma, please, wag. Maawa ka kay Ed. Hindi pwede malaman to ng asawa niya. Wala akong pakialam. Kahit sino pa makalam ng ginagawa nyo. Alma, nakikiusap ako sa'yo. Ginusto naman ito ng nanay mo. Walang yoko! Walang yoko! Kung hindi ko pa alam, pineperahan mo rin si Mama tulad ng ginawa ng papa mo. Mga walang hiya kayo. At ikaw, Mama, alam mo ba kung anong ginagawa mong to? Buhay pa si Papa, iniimputan mo na siya sa ulo. Hinayaan ka na nga namin kahit hiyang-iya kami. Binabayaan ka namin sa gusto mo. Nang mamatay si Mang Augusto, akala ko tapos na. Alma! Pagkatapos mo makipagrelasyon sa ama, ngayon naman sa anak. Kailan pa kayo nagsimula sa kahalayang ito? Kung hindi na makagalaw ng maayos si Mang Augusto? Ha? Ala! Hindi ka ba natatakot sa Diyos, Mama? Ito ang sasabihin ko sa'yo, ha? Darating ang panahon, mararanasan mo ang ngit-ngit at galit ng langit. Dahil sa paulit-ulit na kababuyang ginagawa mo, hindi bulag ang Diyos sa iyong mga kasalanan! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ate Alma. Bea, hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko na maintindihan bakit ganito si Mama. Bakit kailangan paulit-ulit niya tayo inuhubaran ng kahihiyan sa harap ng maraming tao? Wala na akong mukhang mayaharap sa kapitbahay natin. Halos ayoko nang lumabas ng bahay. Pakiramdam ko, bawat mata tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Inihahabing kay Mama at sa mga kasalanan niya. Kaya mo tapos na ang problema natin. Matatapos lang ito kapag nakulong na silang dalawa. Kinunan ko silang dalawa ng picture na hubot-hubad doon sa kwarto. Pinadala ko sa asawa ni Ed. Paano kapag nakulong si Mama? Kailangan niya makulong. Kailangan niya pagbayaran ng kasalanang nagawa niya. Kailangan niyang matuto sa mga pagkakamali niya. Humingi ng tawad sa kanyang mga kasalanan at magbago, Bea. Mas gusto ko bang makitang nagdurusa siya dito kaysa mapunta siya sa impyerno. Mabuti naman, dinalaw niyo ako rito. Akala ko nakalimutan niyo na ako eh. Kumusta ka dito, Ma? Okay naman ako. Mainit nga lamang sa selda kapag gabi. Pero mababait naman yung mga kapwa ko inmate na babae. Dinala namin kayo ng paborito niyong ulam.
mainit na sinigang. Kumain muna kayo. Ay, siya nga pala, Ma. Tapos na ako ng masters ko. Baka sa susunod na buwan, matuloy na ako sa abroad. Magtuturo ako sa isang eskwelahan sa Japan. Ganon ba? Masaya ako. Masaya ako para sa iyo. Si ate, buntis na. 2 buwan. Magkakaanak ka na rin sa wakas, Alma. Ma, patawarin niyo kami kung hinayaan namin mapunta kayo dito. Wala kayong dapat ihingi ng tawad. Ako ang may pagkukulang. Ako ang nakagawa ng mortal na kasalanan. At lahat ng kasalanan kailangan pagbayaran. Pero alam ko, kahit nakakulong ako ngayon, alam ko may pag-asa pa. Alam ko hindi pa huli. Buhay pa ako. At hanggang nabubuhay ako, may pagkakataon pa para humingi ako ng tawad sa Panginoon. At alam ko, mapapatawad niya ako. Kahit ganong kalaki ang aking mga kasalanan, alam ko, may pangako ang bukas. Inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Susan Robles, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Angelo Alcantara at si Rosana Villegas sa papel na Alma. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod. Isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan ang aming ihandog sa inyo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas.